Christmas party. Maraming salamat din po kay Ate Wen na walang sawa, walang pagod upang magbigay at magpangaral sa amin ang inyong mga aral. Lord Jesus, maraming salamat po. Bagamat po sa loob ng isang taon ay maraming dumating na pagsubok sa amin. Ngunit kay buti-buti niyo po sa amin at nalalagpasan po namin ang mga pagsubok na ito. Alam po namin na lagi po namin kayong kasama. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggang pinagkaloob niyo sa amin, sa kaligtasan. Maraming salamat po. In Jesus' name, all the children of God say Amen. Amen. Pagdating ng Pasko, karaniwan, yung naging tradisyon, nagbibigayan para sa mga bata, nagkakaisang pamilya, nagre-reunion. Yan ang tradisyon ng isang Pasko. Ngayon, meron talagang tunay na kahulugan ng Pasko. Dahil
Dahil ang Pasko, ito nga yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nung ipinanganak siya, dumating na yung ating tagapagligtas. Ibig sabihin, ang Pasko ay, ang tunay na kahulugan ay ang kaligtasan natin. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, doon nagsimula yung ating kaligtasan. Bagamat nagpakasakit siya, pinako siya sa krus, dahil o kaya para tubusin tayo sa ating kasalanan. Ngayon, bakit nga ba tayo nagkasala? Balikan natin ang history tungkol kay Adam and Eva. Nagkasala sila. Ngayon, yung kasalanan na yun, nagawa nila, namana natin. Ngayon, sabi nga, ang kasalanan, ang kabayaran ng kamatayan. Ngunit, hindi naman talaga namatay yung tao sa panahon na yun. Yung nagkasala dahil sa pagkakasala. Ang ibig sabihin nun, namatay lang yung spirito. Kaya hanggang ngayon, namana natin. Nung si Jesus Christ, nagkatawan tao, tinubos tayo sa ating kasalanan. Ngunit may mga requirements yun. Yun yung sabing ibinigay sa atin ang biyaya, tinanggap natin, yung regalo yun. Hindi natin pinaghirapan. Ano nga ba yung mga kasalanan na namana natin? Ibig sabihin nun, kahit ang mga bata, maliliit pa, sabi nga yan, hindi pa isinisilang may kasalanan na. Bakit nga kabuka mo? Isipin nyo na lang ha, ang batang kasisilang lang hanggang 1 year old, 2 years old, pareha silang bata, pero pag isipin nyo na lang, nag-aaway sila. Bakit? Nagkakasala agad sila, di ba? Ang bata inagawan ng laruan, nagsasakitan. Kasi namana natin yung kasalanan. Kahit bata pa sila, hindi pa sila gumagawa ng kasalanan, may kasalanan na talaga sila. Ngayon, paano nga ba makamit natin ang kaligtasan na pangako sa atin ng Diyos? Yun, nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo, isinilang siya at namatay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ano nga bang requirements para matanggap natin ang kaligtasan na yun? Napakasimple lang. Hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti po lamang yun. Kailangan natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Magsisi tayo, yung repentance. Tanggapin siya bilang ating tagapagligtas at sumampalataya sa Kanya. Kasi isipin nyo na lang ha, kahit gaano kasama ng tao, basta nagsisi, tinanggap ang ating Panginoon, pinapatawad talaga. Isipin nyo na lang yung kung alam nyo na ba yung, iba yung tatlo sila sa cross, dalawang magnanakaw. Yung dalawang magnanakaw na yon, ang isa doon napatawad niya. Yung isa, kinukot siya ang ating Panginoon, hindi siya naniniwala. Pero yung isa, naniwala siya. Kahit oras na lang, mamamatay na siya, natanggap, naniwala pa rin sa ating Panginoon Jesucristo. Tumanggap siya, naniwala, pero anong sabi ng magnanakaw? Panginoon, alalahanin mo ko. Ngayon, anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang ibig sabihin nun, kahit gaano siya kasama, at nagbago siya, tumanggap siya, naniwala siya, napatawad siya natin Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi. Ngayon, kaligtasan. Bakit? Paano nga ba tayo matanggap natin yung kaligtasan ngayon?
Siyempre, unang-una, kailangan natin magbago, ipanganak muli. Ano ibig sabihin ng mga ipanganak muli? Kailangan mag-born again tayo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan lahat tayo ipanganak muli para makarating tayo sa Ama. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng born again sa English? Ipinanganak muli sa Tagalog. Maraming iniisip nila na born again, lahat tayo, basta tayo nasa kay Kristo, ibig sabihin, Christian ang ating religion. Kaya tayo tinatawag na born again, kasi ibig sabihin ng born again, binago ka na. Kung mayroon kang mga kasalanan dating ginagawa mo, baguhin ang sarili mo. Kasi ang born again, yun yung karanasan ng isang taong binago. Nung mayroong gawain dati na masasama, ngayon tinanggap niya, yun na yun, tinanggap niya ating Panginoong Jesucristo, iniwaksin na niya lahat ng kasalanan niya, yun na yung tawag doon, binornagin ka na, binago ka na ng Panginoong Jesus. Ngayon, marami nagsasabi na ang kaligtasan daw ay paggawa ng mabuti. Yun ay maling pamamaraan. Kasi ang kaligtaan, paggawa ng mabuti, ay bunga lamang yun ng iyong pagbabago. Kasi once na nagbago ka na, kusang gagawa ka ng mabuti. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi ang paggawa ng mabuti, pag binago ka na, mabuti na yung puso mo, kusang gagawa ka ng mabuti galing sa puso mo. Hindi galing sa isip. Ngayon, kung gagawa ka ng mabuti para maligtas ka, yun ay nanggagaling sa isip, hindi nanggagaling sa puso. Kasi madali naman sabihin, gagawa ko ng mabuti para maligtas ako. Pero hindi naman nanggagaling sa puso. Yun nagpapakita lang pala na ay gumagawa ng iba yun. Pero pag binago ka na, bago na yung sarili mo, kung saan gagawa ka ng mabuti, kasi nagagaling yun sa puso mo. Kasi nasan ba yung Diyos? Wala pala yung tubig dyan. Saan ba nananahan sa tao? Kalimutan. Diyos? Nasa puso. Ang templo ng Diyos, hindi sa simbahan, kundi nasa puso ng tao. Tayo ang templo ng Diyos. Kaya, pag tayo nagbago na, mabuti na yung puso natin, nawala na yung kasalanan, kusang gagawa na tayo ng mabuti na nanggagaling sa puso, hindi sa isip. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Lalagay ko muna ha. Bahala kayo. I-video mo pa, video. Kinakabahan ako. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, buksan nyo na yan. Kompleto naman pala eh. Buksan nyo na, pakita nyo. Lima na kuha nyo. Tama-tama, may asok. Ang bilis. Oh, lahat naman tayo magkakaroon. Isa lang. Ayo, yeah. Oh, picture there, picture. Picture, Rabia, picture. 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 Oh.
makakagawa nito. Yan. Sige. Okay, sino gusto sumali? Naglahat na muna dito. Siyempre, pag nasagot ni Athena, siya na. Sino una ba nagtaas ng kamay? Ate kayo, Dapat mauna ganun, no, para siya ang Okay. Kamay sa dibdib. Sige. Sige, kayong tatlo na. Hati-hati. Dali. Ila, ready na ila. Sino ang... Hindi alam ng mga bata na. Sino ba ang pinagdiriwang natin tuwing araw ng Pasko? Okay? Halira. Lord? Pangalan? Ay, naku, nag-coaching si Tita Loma, hindi na siya kasali. Hindi na kasali si Tita Loma. So, next question. Okay? Next question. Ayan. Kasama pang buko yan. Next question, okay? Mahirap naman. Sandali lang, meron akong ano dito eh. Kaya kopyahan. Hirap magtanong. Alam ko yung nanood ko yung sa supod. Oy, talaga. Si Maria yun? Si Maria yun? Si Maria, no? Wala pa question. Wala pa ka question. Hindi na ng tulong sa mga Ano naman lahat kayo? Basta yung sasagot, itaas ang kamay. Okay. Kung sino yung gustong sumagot, itaas ang kamay. Ah. Ayan. Hirap yung tanong. Excited ka na ba? Hirap yung tanong eh. Huwag maingay para maisip mo. Basta pag gustong sumagot, taas kamay. Siya. Sino? Yung pinako sa krus na namatay at nabuhay muli. Okay. Si Alira na naman. Sino? Sila! Ako! Sino? Pangalan. Pangalan! Si Ay, Jesus! talaga. Sorry. Siya talaga ang nanalo. Ngayon, kung gustong hatiin ni Alira sa inyo, pwede naman. Oh, hati-hati kayo. Ito na! Wow, hello! Kanina ka talaga tumanalo eh. Kaya nagsisinalo. Okay. O, dito picture. 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 Oh, bilang May kasama tayo. May kasamang ano, na tawag yan. Ano ba? Sila Kayla. Ayun, ano paraan. Oo nga eh. Yan. O yan, okay. Kain. Oo, kain din ako. Okay na, kina. Wala sila na yun. May pamas ko kay ate. O, wag kayo magagawa nun. Hindi naman kayo maubusan. Kayo na nga lang apat eh. Apat na nga lang kayo. Nagkakagawa pa kayo. Ay, galing natin. Ay, galing naman ah. Okay. O, bigay sa akin. Kaya na, tatago ni Lola yan. Okay, Lola. Sige, kay Lola. Dali, baka mawala. Hindi yan ano ah. Hindi yan papel. Ana. Okay na. Okay na, happy? Happy, awin mo ba? Thank you kayo. thank you. Okay na. Mga mami, isa lang naman yung tatay. Sa mga mami ko, kilala niyo ba sino ang gumawa ng malaking barko? Uy, ang dali lang
Yung, Wait na natin kasi si Mama nanalo na, di ba? ah, Si Mama nanalo na. Yung iba naman pa. Ay, medyo, kain ka. Kain mo na mga. Dito na po ako. Unang ako lahat sa lumang ipan. Si Mami na. Si Ate Mami Nancy. Nasagot na ni Mami. Mami. Masakit yung ulo ko. Gusto ka ni Mami Nancy. picture, picture. Picture. Okay. Yan, Genesis. Tama. Nagay mo picture. Okay. Siyempre, kung may... Masayaw si ano, si Rabia. Ang galing ah. Ay, mananalo na yan si Bia. Ah, si Rabia panalo. Patagalan nga, oh. Tatawa na isa. Tatawa na sila. Nakita kilikili. Bakit ang kilikili?